Sa kabila ng bahagyang pagtaas ng inflation sa bansa noong Agosto, tiniyak ng Department of Economy, Planning and Development na nananatili itong kontrolado. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Nananatiling manageable o katanggap-tanggap ang inflation rate o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa matapos itong umakyat sa 1.5% nitong Agosto mula 0.9% noong Hulyo. Itong giniit ni Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan. Pinaigtingan niya ng pamahalaan ng mga hakbang upang matiyak ang sapat na supply at mapanatiling abot kaya ang presyo ng mga pangunang bilihin sa kabila ng mga kalamidad kamakailan. Gayunman, binigyan din ni Secretary Balisacan na dapat ng paghandaan ang posibleng pag-iral ng La Nina mula Setyembre hanggang Disyembre. Dapat anyang paigtingin ang mga paghahanda at iyaking may sapat na supply na pagkain upang maprotektahan ang mga consumer laban sa pabago-bagong presyo. Sa ulat ng Philippine Statistics Authority or PSA, napag-alamang nag-ambag sa pagtaas ng inflation ang pagtaas ng presyo ng gulay at isda. Mabagal na pagbaba ng presyo ng gasolina at diesel at ang mataas sa pamasahe sa mga barko. Nag-attribute na yung impact ng mga bagyo nung nakarang buwan, particularly sa vegetables. No? So sa NCR, sabi ko kanina, 26.5% ang kanyang inflation rate. Sa areas outside NCR, medyo mas mababa ng konti, pero double digit pa rin. Ito ay nasa, yung vegetable areas outside NCR ay nasa 6.9% yung basket ng vegetables. Although pag titingnan natin, yung mga presyo ng ibang bilihin, ng mga gulay ay talagang substantial yung increases. Sa kabila nito, patuloy na nagtala ng deflation o pagbaba ng presyong bigas na umabot sa 17% itong Agosto. Bumaba rin ang meat inflation sa 7.1% mula 8.8% noong Hulyo. Ayon naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, inaasang mananatiling mababang inflation sa taong 2025 at bababa pa sa itinakdang target range dahil sa patuloy na pagbaba ng presyo ng bigas. Dagdag ng BSP, nananatiling matatag ang inflation expectations at nakahanay pa rin sa target ng pamahalaan. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.